Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Roxanne Y. Buko at ngayon sa araw na ito ay ako muna magiging pansamantala niyong guro. Ngunit bago yan ay tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa lahat-lahat po ng biyaya na pinagkaloob po sa amin. Sa panibagong araw na ito at sa palagiang pagpapangalaga at pagproprotekta niyo po sa aming mga magulang. Kayo na pong bahala sa amin, Ama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, class, may lumiban ba sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon at walang lumiban dahil sa araw na ito ay magkakaroon tayo ng panibagong talakayan. Ngunit bago yan, class, meron pa bang nakakaalala sa inyo kung ano ang tinalakay natin nung una nating pagkikita? Kay Ana, ano nga ba yun? Pandiwa. Pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Okay, mahusay. Bigyan naman natin ng palakpak si Ana, no? Ang pandiwa ay tumutukoy sa salitang kilos. Okay. Mabuti at naaalala nyo pa ang ating tinalakay noong una nating pagkikita. At sa puntong ito ay magkakaroon muna tayo ng gawain. Handa na ba kayo? Excited ba kayo sa ating gawain? Mabuti naman kung ganon. Okay, class. Nakikita nyo ba ang larawan na nasa screen? Okay. Itong gawain na ito ay isang pangkatang gawain na kung saan ay kinakailangan ninyo na bigyan ng katangian o ibigay ang inyong nakikita o kung ano man ang napapansin nyo sa mga larawan na ito, no? Kagaya ng sambit ko, ito ay pangkatang gawain. Kung kaya't ang unang pangkat ang siyang sasagot sa una at ang pangalawang pangkat naman ang sasagot o magbibigay katangian sa pangalawang larawan. Okay lang ba? Nagkakaunawaan na ba tayo? Okay, mahusay naman kung ganun. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para tapusin ang inyong gawain. Okay, magsimula na, class. Okay, tapos na ba? Okay, ayan. Tignan natin ang inyong mga sagot kung tama nga ba ito. Okay. Ang una ay tignan muna natin ha. Tignan natin ang unang sagot ng pangkat. Ang makukulay, dilaw, pula, berde, asul, at ube. Mahusay unang pangkat at nakuha ninyo ang tamang sagot. Bigyan naman natin ng palakpak. Masigabong palakpakan ang unang pangkat. Okay. Dako naman tayo sa pangalawang pangkat. O tignan natin ang kanilang sagot. Bata, masaya, nagsasayawan. Okay, mahusay. Pangalawang pangkat. Ngayon, nabigyan naman natin ng masigabong palakpakan ang pangalawang pangkat at nakuha nila. Okay, very good, class. So, ngayon, ano kaya, o batay sa ating ginawa, ano kaya ang magiging paksang tatalakayin natin ngayon sa araw na ito? Okay, Leia? Pang-uri. Okay, mahusay, magaling. Pang-uri. Ngayon, class, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Aalamin natin yan ngayon. Ang pang-uri, class, o adjective sa wikang Ingles, ang tawag sa lipon o grupo ng mga salita na nagbibigay larawan o turing sa tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. Ang adjective ay maaaring maglarawan sa hugis, sukat at kulay ng pangalan at pangalip. Kabilang ang pang-uri sa mga bahagi ng pananalita o parts of speech. At upang maunawaan nyo na mabuti ay syempre naghanda si teacher ng mga halimbawa. Tignan natin ang mga halimbawa. Nakikita nyo lang po ba? Okay, mabuti naman kung ganon. Unang halimbawa ay maganda. Maganda. Pangalawa, bilog. Pangatlo naman ay pulang-pula. Ngayon, may iba pa bang makapagbibigay ng halimbawa? Yes, Mark? Tama, mahusay, matangkad. Meron pa bang ibang magbibigay? Makinis. Okay, mahusay naman kung ganon. Ngayon naman, ay gamitin natin ang mga halimbawang ito sa pangungusap. Okay. Ayan, nakikita nyo lang po ba? Okay. Una, maganda ang asawa ni Mang Tonyo kahit may edad na ito. Saan nga ang pang-uri dito, class? Maganda, mahusay. Okay, dako naman tayo sa pangalawa. Hugis bilog ang dala niyang tinapay para sa mga bata. Saan kaya ang pang-uri dito? Bilog, mahusay. Kung ganon.
Pulang-pula ang nabili na damit ni Teresa. Saan kaya ang pang-uri nito? Okay, mahusay. Pulang-pula. Dahil dyan ay bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating mga sarili. Ang galing-galing ng aking mga estudyante. At kani-kanina lamang ay may nagbigay ng halimbawa, no? Ang halimbawang iyon na ay ang matangkad at ang makinis. Ngayon, sino ang makapagbibigay sa akin ng pangungusap na kinakalakipan ng pang-uring maganda at makinis? Oo. Okay, Ella. Okay, mahusay. Matangkad si Mark. Tunay nga ba? Okay, charot lang. Okay, mahusay. Matangkad si Mark. Ngayon naman, makinis. Ang salitang makinis, meron ba makapagbibigay? Yuna. Okay? Makinis ang mukha ni Ann Curtis. Okay, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Okay, class, may mga katanungan pa ba kayo? Wala na. Okay, mga paglilinaw. Okay, tunay nga na inyong naiintindihan. Ngayon, ako ang magtatanong sa inyo. Ano nga ba ang paksang ating tinalakay ngayong araw na ito? Okay, Leah? Pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Okay, ito ay tawag sa lipon o grupo ng mga salita na nagbibigay larawan o katangian sa pangalan. Okay, mahusay kung gano'n, no? Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. At dahil dyan, tunay nyo nang nauunawaan ang ating paksang tinalakay, ay magkakaroon tayo ng gawain. Para naman sa ating pagtataya, class, makinig sa panuto ni teacher, okay? Gumawa ng isang pangungusap na kinapapalooban ng pang-uri. Isulat ito sa isang long bond paper, okay? Long bond paper, okay? Para naman sa pagpasa, class, ay maaaring kunin ito ng larawan at isend sa ating GC or sa ating group chat, okay? Okay. Ngayon naman para sa ating, tapos na ba kayo sa pagtatala? Okay, okay. Okay, class. Para sa ating takdang aralin ay gumawa ng isang maikling kwento at salungguhitan ng mga pang-uring na gagamitin, okay? Ito ay ipapasa no sa ating susunod na pagkikita face to face. Okay. Ayan, may mga katanungan pa ba kayo o mga paglilinaw? Okay, wala naman. Mahusay naman kung ganun. Okay, at dahil dyan, ay dito na nagtatapos ang ating talakayan. Okay, maraming salamat at paalam.